Mapagpalang araw sa ating lahat. Tayo po muling magbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at tayo po ay nasa 35 kabanata na ng aklat ng Exodus. So balit bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay dumulog sa isang panalangin. Ama naming Diyos, sa makapangyarihan sa lahat, samahan niyo po kami muli sa aming pag-aaral ng iyong salita. Dalangin namin, Lord, ikaw ang siyang patuloy na makita, ikaw ang patuloy na mapapurihan sa bawat titik na aming mababasa sa araw na to. Lord God, tunay nga po, buksan mo ang aming spiritual eyes, ang aming spiritual ears, bigyan mo ng kahandaan ng aming mga puso. At tunay nga, Panginoon, ang glory po ay para sa iyo lamang. Ngunit ang joy na makilala ka namin sa mas malalim na aspeto ng iyong pagka-Diyos. Dalangin namin, Lord, na ikaw po ay mapapurihan. Sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon. Amen. Verse 1, tinipon ni Moises ang buong Israel at kanyang sinabi, ito ang iniutos sa inyo ni Yahweh. 6 na araw kayong gagawa at ang ikapito'y itatangi ninyo. Ito ay araw ng pamamahinga at nakatalaga sa kanya. Papatayin ang sinumang gumawa sa araw na iyon kahit magparikit lamang ng apoy. So dito po makikita natin napaka-strict, no? Napaka-direct ng kanyang utos kung saan yung 6 na araw para sa ating mga personal na ginagawa sa ating trabaho, pero yung isang araw dapat talaga ay ibinibigay natin sa kanya. Sinabi ni Moises sa mga Israelita, ito ang iniutos ni Yahweh, maghahandog kayo kay Yahweh, ito ang maaari ninyong ihandog, ginto, pilak at tanso, lanang pula, asul at murado, tinong sinulid at nalino, balahibo ng kambing, pinulang balat ng tupa, balat ng kambing at akasya. Maaari din kayo maghandog ng langis para sa ilaw, pabangong panghalo sa langis na pantalaga sa kamanyang, batong kornalina at mamahaling batong pampalamuti sa ephod at pektoral ng punong saserdote. So dito po makikita natin, ito yung mga handog para sa sanktuaryo. Tipunin mo ang lahat ng mahuhusay na manggagawa at sila ay paggawin ng tabernakulo, ng tolda at ng mga tabing nito, ng mga kawit at ng mga bastidor, ng mga trabisanyo, ng mga tukod at ng mga patungan nito. Sila rin ang gagawa ng kaba ng tipan at ng mga pasanan nito. Gayon din ang luklukan ng awa at ng tabing nito. Sila rin ang gagawa ng mesa, ng mga paanan at lahat ng kagamitan nito, ng lalagyan ng tinapay na ihahandog sa Diyos, ng ilawan, ng mga kagamitan nito, ng mga ilaw at langis para rito. Sila rin ang gagawa ng altar na sunugan ng kamanyang, ng kortinang ilalagay sa pintuan ng toldang tipanan, ng altar na sunugan ng mga handog, ng sala-salang tanso, ng mga pasanan ng mga kagamitang kasama ng altar, ng palanggana at ng patungan nito. Sila rin ang gagawa ng mga tabing ng patio, ng mga tukod na pagkakabitan at ng mga patungan ng tukod pati ng kortina sa pintuan. Sila rin ang gagawa ng tulos, ng mga lubid na gagamitin sa tipanan ng mga tabing, ng mamahaling kasuotan ng mga saserdote na gagamitin pagpasok nila sa dakong banal, ng mga damit na gagamitin ni Aaron at ng kanyang mga anak sa kanilang paglilingkod sa akin bilang saserdote. So dito po makikita natin, no, may mga bagay tayong magandang makikita dito. Meron talaga si Lord na binigyan ng mga kakayanan na gumawa nito. And yon ay inubliga or may obligasyon sa mga bagay, no, na para sa Panginoon, para sa templo ng Diyos. Kasi natin na bago pa man itong mga gagawin na to, itong mga task na to, no, is meron na talaga si Lord na ipinreprepare ng mga taong gagawa dito. And isa po yun sa maganda nating nakikita. And bukod doon, tayo naman kapag tayo ay tinawag ni Lord sa paglilingkod, talagang ni-ready niya na rin yung ating mga gagamitin. Like kagaya ng kay Aaron at sa kanyang mga anak. Talaga dito makikita natin na nire-ready na rin ni Lord yung kanilang mga isusuot at kanilang gagamitin. Kaya kapag po tayo ay maglilingkod kay Lord, kailangan lang talaga natin i-offer yung ating sarili, yung ating panahon. Maging available lang tayo. And si Lord ang magpo-provide ng lahat ng ating mga pangangailangan.
Verse 20, ang mga Israelita ay nagbalikan na sa kanilang tolda lahat ng ibig tumulong ay naghandog kay Yahweh nang inaakala nilang magagamit sa paggawa ng tabernakulo ng mga kagamitan sa pagsamba at ng kasuotan ng mga saserdote. Babae at lalaki ay naghandog. May nagdala ng alpiler, hikaw, singsing, kwintas at iba pang alahas na ginto. Dinala ng bawat isa ang kanyang alahas na ginto at inihandog kay Yahweh. May naghandog din ng lanang asul, morado na pula at pinong lino. Telang yari sa balahibo ng kambing, pinulang balat ng tupa at balat ng kambing. Ang iba na may naghandog ng pilak o tansong kagamitan ng akasya para sa tabernakulo. Ang mga babae namang marunong magsulid ay gumagawa ng sinulid na lanang asul, morado at pula, gayon din ang pinong lino at ito ang kanilang inihandog. May nagsulid naman ng balahibo ng kambing. Ang mga leader ay naghandog ng kornalina, mga alahas na ipapalamuti sa ephod at pektoral sa pulong saserdote. May nagdala naman ng langis para sa ilawan at ng pabangong ihahalo sa langis na pantalaga at ng kamanyang. Lahat ng Israelita, lalaki at babae ay may maitutulong ay nagdala ng handog kay Yahweh para sa ipinagagawa niya sa pamamagitan ni Moises. So, dito po makikita natin kung ano yung bagay na meron sa atin. Inalaw ni Lord yan, not for ourselves, but for God's glory pa rin. Kaya dapat marunong po tayong i-honor si Lord sa kung ano yung meron tayo kasi yun din po ay para sa kanyang kaluwalhatian. Sinabi ni Moises sa mga Israelita, pinili ni Yahweh si Bezalel na anak ni Uri at apo ni Hur, buhat sa lipi ni Judah. Siya ay pinuspos niya ng Espiritu ng Diyos kaya talubhasa siya sa lahat ng gawain. Mahusay siya sa paggawa ng magagandang dibuho at kayang-kaya niyang iukit ito sa ginto, pilak o tanso. Ayan, ang galing, no? So talaga pong sabi ko nga sa inyo, meron talaga si Lord na pinagkalooban ng mga galing, no? At yun ay hindi po para sa kanilang sarili, kundi para din po sa gawain ng Panginoon sa kanyang templo at sa kanyang kaluwalhatian. Bihasa siyang magtabas ng mamahaling bato, mahusay lumilok at talubhasa sa anumang gawaing pansining. Siya at si Aholiab na anak ni Ahisamak ay binigyan ni Yahweh ng kakayanan para maituro nila sa iba ang kanilang nalalaman. Sila ay binigyan niya ng pambihirang kakayanan gumawa ng gawain ng mga dalubhasang mag-uukit, dibuhista, pangkaraniwang mga habi at ng manghahabi sa lanang asul, morado at pula at ng pinong lino. Kaya nilang gawin ang anumang uri ng gawain. Praise God, purihin ang Panginoon na pagkabasa ng kanyang salita. Tunay nga po, patunay ito na bawat sa bawat gawain ni Lord, siya rin yung nagpo-provide ng mga taong gagawa dito, no? Hindi niya hahayaan na mapahiya ang kanyang templo, ang kanyang gawain na walang tatayo, no, or walang magagamit para maisakatuparan ng kanyang layunin. Tandaan po natin, our God is in control. Siya ay powerful at siya lang din po talaga ang nakakaalam ng bawat kakayanang meron tayo. Kaya kailangan kung anong merong kakayanan meron tayo, talagang gamitin natin kay Lord kasi pagdating ng araw, ipagsusulit natin ito sa Kanya. Nawa po natuto tayo, meron tayong mga nalaman at natutunan sa salita ng Panginoon at muli, God bless everyone and to God be all the glory.